Incorporated, led by our beloved principal, Mrs. Lorely F. Arguelles. To my fellow students, St. Joseph, especially to Grade 12 St. Cyril, and to our dear parents, visitors and guests, a pleasant, blessed evening. Bago ko simula ng aking propesiya, may isa muna akong tanong sa ating lahat. Pagkatapos ng gabing ito, pag-alis natin sa ating paaralan, sa paglipas ng mga taon, magiging sino at ano na kaya tayo? Tambay. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang iba't ibang ingay dito sa loob ng classroom. Physics kasi ang subject. At ang aking mga kaklase ay maingay dahil sa iba't ibang sagot nila sa tanong ni Ma'am Laika. Nilibot ko ang aking tingin sa aking mga kaklase. May mga nakakunot na ang noo, kumakamot sa ulo, at may iba namang wala ng pake. Tinignan ko ang aking papel na walang nakasulat. Kaya naman, pasimpleng inubob ko na lamang ulit ang aking ulo. Tutulog na lamang ulit ako. Muli akong nagulat nang may biglang sumigaw. Ngayon ay mas malakas ang sigaw. Pero bakit parang wala na ako sa classroom? Sir Sayan, bell na po. Uwian na po natin. Wika ng isang pamilyar na boses mula sa isang babae. Pagkamulat ko ng aking mga mata, nilibot ko ang aking tingin sa paligid. Nasa faculty ba ako? Tanong ko sa aking sarili. Naguguluhang tinignan ko ang babaeng nakangiti na tila ba'y ako'y kanyang kilalang kilala na. Habang naguguluhan sa nangyayari, may pumasok na isang babae, isa pang guro at nagwika na. Sir Sayan, Ma'am Aika, uwi na po. Lalo na po kayo, Sir Sayan. Maaga pa po ang flight mo patungong Indonesia para sa seminar. Kinuha na nga ng dalawa ang kanilang gamit. Tara na, Ma'am Lisa. Una na po kami sa'yo, Sir Sayan. Wika ng babaeng gumising sa akin. Ngumiti ako sa kanila. Nang maiwan ako mag-isa, mas lumawak ang ngiti ko. Kilala ko sila. Si Ma'am Aika at Ma'am Lisa pala iyon. Hindi ko agad namukaan. Naguguluhan ako sa nangyayari. Kaya tumingin ako sa salamin. Nagpapogi. Nagtataka sa suot-suot kong uniformeng pangguro. Noong high school ay pinapangarap ko lang itong isuot. Pagkalabas ko ng faculty, bumungad sa akin ang isang covered court na kailaki. May covered court na walang anime. Doble ang laki nito kumpara dati. Sa wakas, natupad na rin ang hiling ng bawat guro at estudyante na pumapasok dito. Marami at malaki na ang nagbago sa paaralang ito. Napahanga ako. Bago pa magdilim, kinuha ko na ang aking gamit upang umuwi. Habang nasa daan ako pauwi sakay ng isang tricycle, naisipan kong tingnan ang aking cellphone. Binuksan ko ang Facebook at kaagad na bumungad sa akin ang isang advertisement ni Maricel Pascual. Pinapakita niya ang mga magagandang tanawin sa Visayas. Ang daming views and likes. Sikat na rin siya sa buong Pilipinas. Kaklase ko lamang siya noong high school. Ngayon ay isa na siyang successful na tourism professional. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-scroll sa Facebook. Nang makauwi ako sa bahay, nakita ko ang isa pang post ng isang kilalang engineer firm. Pinapakita nito ang malalaking proyekto nila. Habang tinitignan ko ang mga litrato ng post, ay nakita ko ang isang pamilyar na muka. Hubog pa lang ng mukha ay talagang kilalang kilala ko na. Sino nga bang makakalimot kay Melanie Malabanan? Na noon ay nililigan lang ako sa klase, ngayon ay matagumpay na civil engineer na. Maya-maya pa ay nakatanggap ako ng notification na nag-post ang aking matalik na kaibigan na si Drew Sedi Mendoza. Ang aking best friend. Isa na siyang matagumpay na mechanical engineer. Na nooy mahilig lang matulog sa klase, ngayon ay lumilikha na ng iba't ibang inotibo ng makina at kagamitan. Naliw ako sa mga post na nakikita ko, pero naalala ko,
Aalis nga pala ako. Nag-impake na ako ng aking gamit para sa seminar sa Indonesia. Habang nag-iimpake, tumunog ang notification ng aking messenger. Sinilip ko ang nag-chat. Lumabas ang mensahe ni Ashley May Magnase. Ang muse namin dati sa klase, na ngayon ay nagpapaalala na sa akin na huwag kalimutan ang susunod kong check-up after ng gaganaping seminar. Opo, pinapaalalahanan niya ako, hindi dahil girlfriend ko siya, ngunit dahil isa na siyang nurse na nagtatrabaho sa isang malaking hospital sa ating bansa. Kinabukasan, ay kaagad na nga akong gumayak at nilagay ang aking gamit sa sasakyan. Pagkarating ko sa loob ng pier, nakita ko ang pamilyar na muka ng aking matalik na kaibigan na si Lester Magsino. Ang dating pakanta-kanta lang ng 90 song sa loob ng classroom, ngayon ay isa ng matagumpay na arkitekto. Nakaupo siya sa isang waiting area, abala sa pagdidisenyo ng isang gusali sa kanyang iPad. Napangiti ako at lumapit sa kanya. Nakwento niya sa akin, papunta siyang Palawan para sa proyekto niyang eco-friendly resort. Habang nagkikwentuhan kami, may dumating pang isang pamilyar na muka, si Aaron Ramos. Isa na ring ganap na architect. Siya naman ang architect ng mga kilalang tao dito sa Pilipinas, gaya na lamang ng ating presidente. Pagkasakay ko ng barko, nakita ko si Jackie Riba. Naalala kong siya ay batak na batak sa sports noon, pero isang seafarers na ngayon. Nakasuot siya ng kanyang company uniform at abala sa pakikipagkwentuhan sa iba pang tripulante tungkol sa mga ekspedisyon na pinamumunuan niya sa malalayong karagatan. Isa na rin siyang coach sa badminton. Hanggang ngayon ay hanga pa rin ako sa kagalingan niya. Ang dating pinapalo lang ay shuttlecock, ngayon ay pinapalo na niya ang mga hamon ng dagat. Sa malamig na simoy ng hangin, hindi ko mapigilang magbalik sa nakaraan. Naalala ko tuloy si Zeki. Kaya naman, kagad kong hinanap ang social media account niya. Stalker yan. Abangan naman, si Zeki Marasigan, isa na siyang naglilingkod sa ating bansa bilang isang Navy officer. Dati lang itinaguri ang labo, abang ngayon, malinaw ng mata niyang pinagtatanggol ang ating karagatan at ipinapakita ang dangal ng pagiging Pilipino. Nakita ko ang isang vlog niya na nakikipagsagutan pa sa mga inchik na gustong umangkin sa ating West Philippine Sea. Ibang-iba na talaga ang mga kaklase ko. Hindi ko na malaya ng oras, nakadaong na pala ang barko. Pagbaba ko, kaagad akong sumakay ng bus at doon ko naman nakita si Bianca Alcones. Nakasuot siya ng kanyang uniform pang nurse. Napagtanto ko na mas bumagay palalo sa kanya ang suot niya. Walang upas pa rin ang nakakabighaning mga ngiti niya. Daladala niya ito simula noong high school pa kami. Kita ko siyang abalang nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang mga pasyente, sa kanyang mga kasama. Hindi ko na siya inabala. Nakikita ko naman ang kawilihan niya sa kanyang mga kasamahan. Pagdating ko sa Maynila, naisipan kong kumain sa isang restaurant. Habang kumakain, namukhaan ko si Aifa Camarete. Nakasuot siya ng isang formal na damit. Lumapit ako sa kanya. Aifa, wow! Long time no see! Seyan, how are you? Goods! Eh ikaw, engineer di ba? Yep, Engineer Camarete at your service! Grabe! Napatitig ako sa ganda niya. Ganon pa din siya. Walang pagbabago, mabait pa din. Umupo kami at nagnilay kami sa mga pinagbago ng aming batch. Sa aming pag-uusap, napag-usapan namin ang mga inhinyero sa aming batch at kung saan at kung paano sila patuloy na nagdadala ng inobasyon sa bansa. Nakwento sa akin ni Aipa ang isa pa naming kaklase noong high school na si Andrew Magnaye, na isa na ngayong aerospace
engineer na nasa Amerika. Gumagawa siya ng mga makabagong sasakyan at teknolohiyang pangkalawakan. Hindi ko na malaya ng oras. Nagpaalam na ako kay Aipa at baka maiwan pa ako ng flight ko. Isang kaway naman ang pinabao niya sa akin habang ako'y papalabas ng restaurant. Tumuloy na ako sa airport at pagdating ko dito, nakasalubong ko ang isang lalaking piloto na nakashade na medyo pamilyar sa akin ang hubog ng muka. Dahil sa kanya, naalala ko tuloy yung kaklase kong mahiling mag-shade noong high school at pag-career guidance. At pag-career guidance ay nakasuot ng pangpiloto na si Cyrus. Lumapit ang piloto sa akin. Gulat ko at si Cyrus Valenton nga pala yun. Isa rin sa kabady best friend ko noong high school na ngayon ay isang piloto na. Kaya pala pamilyar sa akin ang hubog ng muka. Nakakatuwa na siya ang magiging piloto ko papuntang Indonesia. Habang naglalakad kami, papuntang eroplano ay nakasabay namin ang parehong nagniningning sa larangan naman ng medisina. Sina Dimple Pabellon at Caria Peralta bilang mga anesthesiologists. Si Dimple ngayon ay papuntang Thailand para sa isang napakahalagang operasyon, samantalang si Caria naman ay sa Japan naman na destino na kung saan tinitiyak nila ang kaligtasan at kapanatagan ng bawat pasyente bago sumailalim sa operasyon. Bago pumasok sa cockpit ang aming pilotong si Cyrus, ay nginitian niya kami sabay abot ng isang papel. Bago pa namin matignan kung ano yun, ay nagsalita siya ng, "Mga pre, ikakasal na ako, imbitado kayo, huwag niyong kakalimutan ha." Wika niya sa katuluyang pumasok sa cockpit. Mas lalo akong napangiti nang makita ko kung sino makakaisang dibdib niya. Kaso di ko sasabihin. Kaya naman habang nasa eroplano ay masaya ako. Binuksan ko ulit ang aking cellphone. May nakita akong balita tungkol sa isang matagumpay na engineer na si AJ Gatwaban. Ang aking pinakamatalik na kaibigan noong high school na ngayon ay isang mechanical na engineer na kilala sa kanyang kontribusyon sa larangan ng robotics. Kasama sa artikulo ang isang panayam sa kanya kung saan binabanggit niyang isa sa kanyang favorite na subject ay ang physics. Napangiti ako. Naalala ko kung paano siya nahilig sa mga makina noon. Habang nagbabasa, may dumaan na flight attendant na agad kong nakilala. Si Robin Florida pala. Nagbiruan kami, saka ako pinaalalahanan na mag-airplane mode daw. At kasi nasa aeroplano daw, kaya daw mag-airplane mode na. Marami na siyang napuntahang bansa, halos ata sa mga bansa sa Asia ay napuntahan niya na. Hindi ko akalain na sa pag-alis ko, papuntang Indonesia, madami akong makikitang mga klase. Napapikit ako habang naaalala ang mga nakakasalamuha ko. Hindi ko napigilan ang pagguhit ng mga ngiti sa labi ko. Napamulat ako at pagtingin ko sa bintana, nakarating na pala ako sa Indonesia. Agad ako nag-check-in sa hotel. Habang nagpapahinga, bigla ako nakatanggap ng tawag mula kay Abby Villajuan na ngayon ay isang successful businesswoman and professional freelance digital illustrator. Walang kupas pa rin sa kanyang hilig sa pagsasanib ng sining at teknolohiya. Naikwento din niya sa akin na masigasig siyang sumusubok ng mga bagong digital art techniques, dumadalo sa mga art exhibits at networking events upang makilala ang kapwa-artista at negosyante. Hindi na rin nagtagal ang aming usapan dahil mayroon pa raw siyang exhibit na pupuntahan. Pagkatapos ng pahinga, napagdesisyonan ko na pumunta na sa venue ng seminar. Habang naglalakad, may isang babaeng nakatingin at nakangiti sa akin. Inaninag ko siya. Si Maria de la Cruz pala. Napakaganda at yumi niya pa rin. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Isa din pala siya sa kasama ko magse-seminar bilang isang sikat na representative na pediatrician sa seminar namin. Kaya naman, sabay na kami naglakad papunta sa venue. Pagdating sa unang palapag ng kumpanya,
Sumalubong sa amin ang nakangiting si Shanley May Maniebo na ngayon kilala na bilang eksperto sa medtech dito sa Indonesia. Wala pa rin siyang pinagbago. Grabing Latina! Ang ganda mo! Shish ka talaga! Nakwento niya rin pala na aalis na rin siya dito at lilipat na sa Canada. Nagtungo na kami sa seminar at dito napag-alaman ko na hindi lang pala ito pangguro, ito pala ay pang buong propesyon. Nandito din si Cristia Lopez, isang CEO ng kumpanya ng building kung saan kami nagseseminar. At hindi lang basta CEO ng kumpanya, si Cristia na noon ay may malalim na interest sa computer system, ngayon ay isang computer engineer na. Lumilikha ng mga inotibong programa at teknolohiya. Madami kaming natutunan sa seminar. Gayon din, madami din kaming nabalik ang alaala noong high school. Nang matapos nga ang seminar, umuwi na rin ako ng Pilipinas. Habang sakay sa eroplano, hindi inaasahan, nakatabi ko sa upuan ng aking clingy friend noong high school na si Jemar Banyares. Nakita kong tila malungkot siya, kaya naman, kaagad akong gumawa ng paraan para mapatawa siya. Sinabi ko sa kanya, anong gusto ng bebe niya? 5? 5? Tumawa siya bigla at nakipagkwentuhan na sa akin. Ang laki na ng pinagbago niya. Ngayon, isa na siyang agricultural and biosystem engineer. Abala siya sa mga pagdadala ng report ng mga makabagong solusyon para sa sustainable farming at biosystem integration na natutunan niya sa iba't ibang bansa na napuntahan niya at nais niyang i-apply ang mga natutunan niya sa Pilipinas. Nakakapanibago si Jemar pero nakakahanga dahil sa galing niya sa larang napili niya. Pagdating ko sa airport ng Maynila, naghiwalay na kami ni Jemar. Nakita ko rin ang isa pa naming kaklase na sila sa Malabanan. Nakakauwi rin lang ng Pilipinas. Nasabi niya kung saan doon siya Nasabi niya sa akin na siya ay nadestino sa Australia bilang civil engineer kung saan doon siya naman lagi upang isaayos, mas patibayin at mas magandahin ang mga estruktura doon. Ibang-iba na talaga si Liza. Pero hindi pa rin nagbabago ang paghanga ko sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap, ay nagpaalam na nga ni ang dalawang taong ini sa isa't isa. Kaya naman, pagsakay ko naman ng bus papuntang pier, ay nakita ko ang dalawa kong kaklase na si Mika at Reynan na nakaupo sa isang likuran ng bus, hawak ang kanilang mga laptop. Si Mika Renz, na noon ay mahilig lamang sa gadgets at computer, ngayon ay computer pa rin ang hawak, ngunit mas improve na kasi ngayon ay isa na siyang IT specialist. Balita ko pa kumikita siya ng 100,000. At si Reyna Nuevo naman, na noon ay isang masiyahin lamang sa klase, ngayon ay isang IT expert na rin na nagtatrabaho sa Google Company. Tumabi ako sa kanila at nagkamustahan na rin tungkol sa mga ganap sa buhay. Hindi namin namalayan ng oras sapagkat dami naming kwento tungkol sa aming mga buhay. Nakarating na kami sa port, nagkahiwalay-hiwalay din kaming tatlo dahil may inaantay daw kasi sila, kaya nauna na ako. Pagkasakay ko nga ng barko, nakatanggap ako ng video call sa aking BFF na si Trisha May de la Cruz. Isang ganap na civil engineer na yan at kilala ng magaling na engineer dito sa Pilipinas. Ikinento niya ang bago niyang proyekto at masayang ibinalita na siya ang engineer ng itatayong plaza sa atin sa San Teodoro. Napawawa ko sa galing niya. Madami kaming napag-usapan at hindi pa din siya nagbabago. Madami pa din siyang crush.
Naputo lamang ang aming video call dahil may biglaang meeting sila. Kaya naman, nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Malawak ang ngiti kong tumingin sa malawak na karagatan. Kay sarap sa pakiramdam na makita at makikwentuhan ng mga dati kong kaklase na ngayon katulad ko, mataas na din ang narating. Binalikan ko ang nakaraan, ang mga masasaya at malulungkot na karanasan hanggang sa makarating ako sa Mindoro. Pagbaba ng barko, ay mapunta naman ako sa ospital, gaya ng bilin sa akin ni Nurse Ashley, na huwag kakalimutan ang susunod kong check-up after ko sa seminar ko, nakatatapos lamang. Pagkarating ko sa hospital, nakasulubong ko si Nurse Ashley, at kaagad naman niyang sinamahan ako kay Doktora Denise Ellen, ang dati naming presidente, na ngayon ay doktora na. Isa siya sa tinaguriang pinakamagaling na doktor at may sarili na rin klinika. After ng check-up ko sa kanya, ay nagkaroon kami ng kaunting oras para makipagkwentuhan. Pero kinakailangan ko na rin umalis. Pagkatapos kong pumunta ng hospital, naisipan kong kumain sa restaurant. At dahil restaurant, kaagad kong chinat si Hazel Ann Castor. Siya lang naman ang classmate ko na nagmamayari ng dinarayong restaurant dito sa Mindoro. Nag-reply siya sa akin na nasa restaurant siya. Kaya kaagad akong sumakay ng tricycle papunta sa the best restaurant niya. Pagkapasok ko ng restaurant, nakita ko agad ang maganda at masiglang ngiti ni Hazel. Nagkamustahan muna kami bago siya nagpaalam para maluto ng aking order. Bilib din ako sa kanya. Natatandaan ko pa noon, kilala siya bilang pinakatahimik sa klase. Ngunit ngayon, isa na rin siyang matagumpay na negosyante at hindi lang yan, isa na rin siyang tourist advocate. Kaya gusto ko dito sa restaurant ni Hazel bukod sa the best ang service at food, ay palagi akong libre. Basta batchmate, libre. Habang naghihintay sa aking pagkain, naisipan kong mag-scroll muna sa Instagram. Sa hindi inaasahan, napansin ko ang isang post mula kay Shanfiel Rafael na nakapagtapos na rin ng BS Agriculture and Biosystem Engineering. Naging susi ito sa kanyang tagumpay bilang eksperto at kilala sa pagpapangunlad ng agrikultura sa Pilipinas. Balita ko ay isa na rin siyang professor sa University of the Philippines. Tapos dito sa post niya, may bago siyang kotse. Parang 4 na niyang kotse ito. Binebless din talaga siya kasi isa siya sa mabait na taong nakilala ko. Binibless. Pinusuan ko ang post niya at nag-comment ng congrats tol. Kasabay nito ay ang pagdating ng aking pagkain. Pagkatapos ko kumain, ay lumabas na din ako ng restaurant dahil gumagabi na. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam na ako kay Hazel at nagpasalamat sa libreng pagkain. Pumunta na akong terminal ng jeep para makauwi na sa Takligan. Isa na lang ang hinihintay at lalarga na ang jeep, kaya abang na abang ako kung sino ang darating. Hindi nagtagal, pumasok ang lalaking nagmamadali at agad ko siyang nakilala. Ang nag-iisa at napakapoging si Carvin Sornos. Dati palagi lang siyang late sa klase. Ngunit ngayon, kilala na siya bilang isang arkitekto, hindi lang dito sa Pilipinas, dahil nagtatrabaho siya sa the architectural capital of the world, sa Barcelona. Nagkamustahan kaming dalawa at inilibre niya ako ng pamasahe. Nag-jeep daw siya dahil pinapaayos niya ang sports car niya. Sports car? Buong biyahe, pauwi ay nagkwentuhan kami sa mga bagong happening sa buhay-buhay. Nang makadaan ang jeep sa bako, ay naisipan kong lumipat sa upuan kung saan malapit sa pinto ng jeep. Nagpaalam na ako kay Vince at nagpasalamat. Sabi pa niya, kung magre-reunion kaming batchmate, ay sa kanya na ang 2 lechon. Sa bago kong pwesto ay napansin ko ang isang magandang babae. Kaagad akong
Dahil hindi ako nagkakamali kung sino itong nakikita ko. Hindi ko makakalimutan ang napakagandang mukhang iyon. Hindi ko Kaya naman, kagad akong lumapit at nagmano sa kanya. Binati at kinamusta ko siya. Ang ngiti-ngiti niyang mga mata at labi ay hindi ko makakalimutan. Ang ngiti-ngiti niyang mga mata at labi ay hindi ko malilimutan sa nagsilbi naming inay noong high school na si Ma'am Gigi. Tuwang-tuwa kong ikinuwento kay Ma'am Gigi ang aking mga karanasan papuntang Indonesia hanggang sa pagbalik ko rito sa Mindoro. Kinento ko sa kanya na sa aking paglalakbay, nakita at nakasalumuha ko ang mga kaklase ko noong high school na ngayon ay tulad ko ay mga success na. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Pero step by step pa lang bago ka pala sumakses. Sa sobrang dami na kinikwento ko kay ma'am, ay hindi ko na malaya ng oras. Nasa baba na pala ako sa kanto ng Takligan. Bago ako bumaba, ay may ibinulong siya sa akin. Proud na proud ako sa inyo. Isang bulong na puno ng pagmamahal. Ngumiti ako ng mas malawak at sinabing, maraming salamat po ma'am. Pagbaba ko ng jeep, ay kasabay nito ang isang malakas na sigaw mula sa isang babae. Isang babae na aking narinig. Seyan, kanina ka pang natutulog. Isusumbong na talaga kita kay ma'am. Tumunghay ako. Tumunghay ako, napatulala. Panaginip ba yun? Parang totoo ah. Bahala na nga, e-enjoyin ko na lamang muna ang lahat ngayon. Kaya naman, inilibot ko ang tingin ko sa classroom. Sa classroom na puno ng pagod, saya, ingay, lungkot at pawis. Stress, at higit sa lahat, dito na nanahan ang aming mga pangarap. Kampante ako na kahit anong mangyari, alam kong matutupad namin ang mga pangarap. Wala na akong sinayang na oras pa. Tumayo ako at nakisali na rin sa ingay at kwentuhan ng aking mga klase. Tandaan, bawat isa sa atin ay may kwento ng tagumpay na pwedeng i-share step by step. Hanggang sa ang future natin ay biglang sumakses. Amen? Amen! Nice one. Maraming salamat po sa pakikinig.